Pakinggan nyo yung balita tungkol dyan para kompleto naman yung ating napag-usapan. Aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na tumigil at gumising na. Kasunod na mga pahayag nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi po ng aktres na naaalala niya ang dating makabayang Robin matapos itong sabihin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na isa na siyang komunista o isa siyang komunista. Makabayan pa rin si Robin para sa akin. Makabayan pa rin siya. Mahal niya Pilipinas. Kaya nga niya pinaglalaban yung batas sa Pilipinas eh. Huwag ka nang umepal, Angel Locsin, tumakbo ka na lang sa senador kung gusto mo. Baka manalo ka. Pag nanalo ka, pag nanalo ka, puta, yakapin mo buong Pilipinas, mahal mo pala eh. Question din niya ang pananahimik ng senador noong noong siya'y nare-red tag. Ang giit po ni Angel, nasaan daw si Robin noong nire-red tag siya. Nagsesex sila nung asawa niya. Baka nakakatatlo na siya. Oo, kung miserable ang buhay mo, ma'am, putang ina, wag mo isisi sa ibang tao. Ginusto mo yan, na-red tag ka dahil mali ka ng mga kaibigan na pinipili. Wag mo sisi sa ibang tao. Life choices mo yan. Oo. Kinwestiyon din ng aktres ang umano'y pagtatanggol ni Padilla kay Apollo Quibolo. Ako din, pinagtatanggol ko si Pastor Quiboloy. Katoliko ako. Minumura ko nga yung mga pari namin. Putang ina mga pari na yan eh. Naging member na ako ng KOJC. Hindi, pinagtatanggol ko sila. Oo, kasi kilala ko sila eh. Wala ka bang alam tungkol sa way of life ng mga taga KOJC? Tapos magsasalita ka tungkol sa kanilang leader? Na-meet mo na ba si Pastor Quiboloy? Tarantado ka ba kapag na-meet mo si Pastor Quiboloy, bukas taga KOJC ka na? Ano ba simbahan nito? Victory yata to eh. Masyado kayong matataas ha. Victory pa kayo ha. Okay man lang yan. Kung ang tingin nyo sa sarili nyo sobrang taas, respeto. Pero kung ang tingin din ng mga taga KOJC sa kanila, si Pastor Apollo Quiboloy ang pinakamagaling na tao, respeto nyo rin yun. Yun ang gusto nila eh. Anong pakialam mo? Hindi ba sila humingi ng tulong sa'yo? Nag-solicit ba sila sa'yo? Hindi naman. Nakatulong ka ba simbahan nila? Hindi naman. Yung kingdom nila na may 70,000 seating capacity, nakatulong ka? Hindi naman. Kaya wag ka magsalita tungkol kay Pastor Quiboloy. Wala ka sa kalingkingan ng mga nagawa ni Pastor Quiboloy sa bayang Pilipinas. Wala. Yung mga ideas na meron si Pastor Apollo Quiboloy, pagmamahal ni Apollo Quiboloy sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino, yung pagmamahal mo sa bayan, kapurit lang yan. Puta, baka alikabok lang yan kumpara mo sa kanya. Wag ka mang call out ng tao, lalong-lalo na. Feeling mo lang, ikaw lang si Darna eh. Ilang taong ka lang sikat, feeling mo, ikaw na ang pinakamagaling na tao sa mundo. Kung kung siguro may-ari ka ng SM, baka wala na nakapasok sa loob niyan, baka pinigilan mo na lahat. 'Di ba? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Pag sinabi niyang oo, ano ngayon sa'yo? Ano ngayon sa'yo? Gusto mo samahan kita, halika. Meron kang katanungan sa pagiging appointed son of God ni Pastor? Samahan kita. Message mo ako. Message mo ako, dalawin natin si Pastor sa kulungan. Itanong mo 'yan personal sa kanya para malaman mo kung ano yung interpretasyon niya, yung interpretasyon mo at yung ibig niya sabihin kung pareho. Para hindi ka na umiiyak. Mag-message ka lang dito mag-comment ka diyan sa chat. I-connect kita. Para yung mga katanong, hindi mo pa nami-meet yung tao eh. Kahit isang beses, tapos kung maka-arte ka, akala mo kilalang kilala mo. Kung i-judge kita, halimbawa, kahit hindi naman totoo, i-judge kita na putatsing ka nung artista ka, okay lang ba sa'yo yun? Hindi. Bakit? Hindi naman kita kilala eh. Hindi man kita nakita, di man kita nakausap. Bakit kita i-judge ng ganun? Ganun din. Di mo pa nami-meet si Pastor Quiboloy, di mo pa siya nakakausap, di ka pa man nakakapag-attend ng church nila. Bakit mo siya Bakit mo sila ginajudge? Gago ka pala eh. At mga pahayag kaugnay ng China. Sa ngayon po'y wala pang sagot si Senator Robin sa Una sagutin niya, Robin. Putang ina niya, lang yan, naghahanap lang ng aruga. Hindi ka ba kayang arugain ni Neil Arce? Kaya naghahanap ka ng aruga kung kani-kanino? Walang iya ka? Move on na tayo. Move on na tayo dyan. Ngayon, dito naman tayo mga bossing. Mainit na mainit. Ito dito nagsimula ang lahat. Dito nagsimula ang lahat. Sa sa balitang ito. Ipapakita ko lang. Kasi itong si Matibag, itong napakayabang na si Matibag na parang si Angel Locsin din, feeling niya siya may-ari ng Pilipinas. Siya nagpa-importante. Gusto niya masunod yung schedule niya. Antindi nito, antakin mo pumasok yan dyan sa Senado. Akala niya talaga siya may-ari ng Senado eh. Pumasok sa Senado ng gulo, ng habol ng senador, nagpaputok sila.
Di umano diyan sa Senado nung mga nandiyan pa si Senator Bato. So, parang pag-aari niya ng Senado. Ngayon may hearing na impeachment sa Senado, may schedule siya kung kailan siya magtitistigo. Tangina, gusto niyang i-hijack yung schedule, gusto niya siya mauna. Boss yarn. Gusto niya siyang boss, siya mauna. Walang hiya na yan, oh. Nagsimula dito yung yung usapin, tas itutuloy natin. Pasok. Testigo ang gustong maisalang bukas, walang iba kundi si NBI Director. Hindi raw saklaw ng freedom of speech ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ng bagong testigong ipinresenta ng prosekusyon. Bukod dyan, isa pang testigo ang gustong maisalang bukas, walang iba kundi si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong nangyari sa hiling na tumistigo bukas si Director Matibag? Julius, ayon sa depensa, paglabag sa 5-day notice rule ang hinihiling ng prosekusyon na isalang agad si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni May rule, 5-day notice rule. Bigla nilang isasalang si Matibag, ang gusto nilang mangyari, isalang nila agad-agad. May rule eh. So, kailangan sumunod sa rule. Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng si Matibag ang magdidikta kung kailan siya dadalo sa paglilitis. Di pwede, di naman siya boss eh. Hindi naman siya impeachment court judge. Hindi naman siya may-ari ng Pilipinas. Director man lang yan, hindi man secretary. Ang director lang ng isang bureau. Ang uri niya mababa lang, director lang. Magkano lang sweldo ng isang director? Hindi sila katulad ng secretary, undersecretary. Hindi sila ganun. Yung niya, lang, mababa. Kaya hindi ko alam bakit ang yabang nito eh. Hindi siya may boss siya. May mas mataas pa sa kanya. Mas mataas sa kanya si Romulia, mas mataas sa kanya si Boying, mas mataas sa kanya yung DOJ secretary. Maraming mas mataas sa kanya, pero pinakamataas ang amats niya. So gusto niya siya masusunod. Ano yun? Ano yan? Ganyan na ba talaga ngayon? Para kasi si Angel Locsin, gusto mo ikaw masusunod sa buhay ni Robin, Itong weekend, una nang humiling si NBI Director Matibag sa prosekusyon na maging maaga sana ang schedule ng kanyang pagharap bilang testigo sa impeachment trial. Dadalo raw kasi siya sa isang summit abroad matapos maimbitahan ng FBI ng Amerika, kaya sana raw ay magbigay na siya ng kanyang testimonya sa Ay, nakakahiya naman. May pasyal pala siya. Meron pala siyang pupuntahan. Mamimili ka. Anong gusto mo? Yung makapagserbisyo ka at masiraan mo si Inday Sara o pansarili, punta ng Amerika, training ko, no? Itabi yung mga bote. Itabi nyo muna yung mga bote. Baka gumanong ka na naman dyan, Itabi yung mga bote, So, dahil may lakad siya, nagre-request siya na baka pwede siya na. Sana all. So, yung nakaschedule ngayon, gusto mo, magintay siya dahil may lakad ka, ganon. Sobrang importante naman ang tingin mo sa sarili mo, sir. Ang taas naman masyado. Mas mataas ka pa sa high. Impeachment court on or before July 20. Agad naman niyang idinulog ng prosecution bilang bunga nilang kahilingan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Pero pumalag agad dyan si Cayetano at ang defense panel. Panoorin natin ang bahagi niya ng trial. The prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow. We're going to be here 30 weeks. We have put aside many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. Hindi siya available, huwag na siyang tumistigo. Ganun lang yun eh. Mamili ka lang, Matibag. Titistigo ka ba o pupunta ka ng Amerika? Pwede yung pumunta ka naman ng Amerika, okay lang yun eh. Titistigo ka pa? Titistigo ka pa nagbawas na nga ng testigo yung prosecution. So ibig sabihin kaya nagbawas talaga ng testigo yung prosecution kasi akala ko ba yung prosecution ay ayaw na nilang magpresenta pa ng mga karagdagang mga rekado sa kanilang adobo. Kasi pag sobra-sobra ang rekado, hindi nakakaganda yan sa ulam. Akala ko ba satisfied na kayo doon sa dalawang testigo nyong tanga? Bakit maglalagay pa kayo ng isa? Ba't nyo pa ilalagay si Matibag? So ibig sabihin, talagang totoo na nabahagang buntot ninyo kay Zulaika Lopez. Na talagang kinabahan kayo sa prosecution na baka sa cross-examination ng prosecution kay Zulaika Lopez after ng inyong ng inyong presentation, mapapahiya kayo. Di totoo nga yung balita na natakot kayo
Nabaga mga buntot ninyo, ayaw nyo na mapahiya. Ngayon, umaasa kayo dahil kupal ito si Matibag, pag siya yun nandiyan sa, sa stand, baka magkinupal siya. Baka ma-convince niya yung taong bayan. Mantakin mo, kukumbinse sa mga Pilipino na paniwalaan siya yung ayaw siyang, yung galit na galit sa kanya. Buong Pilipinas, galit na galit kay Matibag. Pinagmumura nga yan dyan sa Senado ng mga kababayan natin nagrarally dyan eh. Tapos siyang ilalagay nyo dyan, you expect na paniniwalaan ng tao kung ano sasabihin ni Matibag. Sabi ko sa inyo, kung ako sa inyo, huwag nyo nang paupuin si Matibag dyan. Unang-una sa lahat. Wala man siyang kinalaman sa impeachment eh. Wala naman siyang kinalaman sa mga kasos dyan na hindi pa naman siya NBI director nung nangyari yung mga bagay-bagay na yan eh. Bago siya, may isa pa eh, si Magno. Santiago, Magno, tapos siya, wala siyang alam dun. Wala siyang alam doon, wala siyang utos doon, wala siyang finacilitate doon. Bagong salta lang yan. O anong patutunayan niya dyan? Anong tatanong niya sa kanya? Kung krimen ba yung ginawa ni Inday? Sasabihin niya, oo. Alam na namin yun, expect na namin yun. Pauupuin niyo pa siya dyan. Diyos ko po, ibig sabihin talaga, nabahagang buntot ninyo at kay Zulaika Lopez at humuhopya kayo na maitatayo ni Matibag dahil kupal siya, maitatayo niya yung bandila niyo. Malabo. Malabo, bakit? Kasi nga, wala mang reputasyon si Matibag. Galit na galit kay Matibag ang lahat ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, kung titingnan niyo yung comment ng mga tao sa mga Facebook pages ng mga yan, putyang ina, mantakin mo ha, some people are going out of their way just to search for their Facebook page and click comment section at pagmumurahin lang sila doon. Ilang steps yun. Busy ang mga Pilipino pero gumawa sila ng paraan para mapuntahan nila yung mga pages na yan para i-bash nila. Ganun sila kainis sa tao na yan. Dedicated sila na maparating sa mga kupal na yan kung gaano sila nakukupalan sa kanila. Tapos pauupuin nyo dyan as testigo and you expect maniniwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Tanga. Yan yung isa sa mga pinakamaling gagawin ninyo. Mas mabuti pa kung si Jollibee ilagay nyo dyan. Baka lahat ng bata sumaya. A violation of the basic tenets of fair play will set a bad precedent insofar as surprise witnesses will be allowed at any point of the proceeding. It will also violate our right to cross-examine intelligently. Samantala, iginiit ng testigong si NBI BARM Director Jeremy Lotok Diyan nagsimula yan. Diyan nagsimula. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
Sa harap